Hi guys, good morning. May nagtanong nga pala sa akin kung may totoo ba talaga na meron daw akong motor. So, tingnan natin kung meron ba talaga akong motor. Papakita natin kung ano ba talaga. Mga idol, una ipapakita ko muna sa inyo yung pag-washing ko ng isang motor ko. So dito, pinakita ko muna yung dumi niya kasi actually bago tong washing, kaya lang umulan kagabi. So ito ng kalabasan niya. So, bagong washing, bagong dumi. Wala naman tayong washingan kung hindi ito madudumihon. So dito guys, nilagyan ko muna ng tubig para umangat yung mga dumi na nakadikit sa kanya. So dito guys, mayroong dumaan na isang alams na. So yung mata mga idol, sa lugar ilagay, wag sa kamay. So ito na mga lods, patuloy ako dyan na ng tubig naglagay para yung mga matitigas na mga putik na dumikit madali na lang kalasin. So dinlisten ko na dito mga idol kasi para madali tayo, kasi mayroon kasing mga nagtatanong sa atin kung meron ba talaga tayong motor. So ito yung isa sa mga motor ko na naipundar natin. So mga idol, Rose ito 200 KRY. So 85,000 yung cash nito. At meron pa itong isa, so makikita niyo mamaya sa dulo ng ating video, papakita ko. At saka actually mga lods, meron pa akong isang motor na pinapagawa pa ngayon, Raider G110. Yun yung pinakaunang motor na dumating sa mga kamay ko. So kaso sumurinder na siya, yun pinagawa ko na lang sa pinagbibigyan ko ng trust na shop, saka Kalbo Motor Shop dito sa Bacolod. So dito guys, sinapunan ko na yung motor para maging madali na lang makuha yung mga putik na nakalagay dyan. So dito, pagkatapos ko guys, may parte-parte po ako kasi mga washing. Pagtapos kong malagyan ng sabon, sasabihan ko yan agad ng tubig para yung sabon hindi magiging sa cover. Kasi pag natuyo yan, yung sabon sa natin sa cover, parang merong bang tawag dyan sa Tagalog, meron dyang matitira na parang acid rain, yung ganon, pero sa sabon po yun. So mahirap na po yun tanggalin. Minsan nga binabapa yun ng iba kung sa sasakyan nakadikit na So dito yung makina at saka under chassis na yung binarahan ko ng sabon, para kasi ang dumi na talaga mga idol. So ayoko kasi yung motor ko madumi. So kahit nga minsan umuulan, pag uwi ko mula sa trabaho, winawashingan ko yan kaagad. Kasi alam mo naman yung isa sa mga cause na nagiging rusty yung ating motor dahil po diyan sa walang hindi po natin nakuha yung dumi. Yun nagkukos ng rust sa ating mga chassis sa motor. Alam naman natin yung motor natin hindi naman to masyadong kagandahan. Sabi nga ng iba, parusa-rusa lang daw tayo. Sabi nga ng iba, hindi daw matibay. Pero actually, ilang akyat na to sa bukid, wala pa itong iniindang sakit. So ito po yung motor natin idol. So isa ito sa mga motor natin. At dito, bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayaw? Laging patuloy na tayo mga lodi. Dito natapos ko ng sabunan, natapos ko ng banlawan. So pinupunasan ko na dito. So habang nagpupunas ako dito ng motor, at si ate naman yung naglalaba, nakikita nyo, napagkwentuhan namin yung
mga nakalipas na panahon nung mga bata pa tayo, nung wala pang gadgets, wala pang masyadong motor, wala pang masyadong television. Yung kumbaga, ang sabi nga niya, yung mga kabataan ngayon, mahirap mo nang utusan. Yung mga kabataan ngayon, hindi na agad nagre-response kung ano yung inuutos ng kanilang mga pag sinabing mong magsaing, hindi agad nagsasaing. So di tulad noong panahon na panahon pa ni kupong-kupong kumbaga, wala pang television masyado, although meron ng television pero sa kapitbahay na. Alam mo naman pag may television ka noon, so sasabihan ka na mayaman kayo, sasabihan kayo na yung may pera. So ngayon talagang hindi na mahirap sa mga kabataan kasi meron ng rice cooker. Pag magsaing kayo, saksak nyo lang yan, iwan nyo na, maluluto lang yan. So noon, magsaing pa kayo, mag-ano pa kayo ng apoy, so mahirap talaga noon. Saka ngayon, pag kailangan nyo ng tubig, so isang pihit nyo lang sa gripo, ayun, may tubig na. Noon, kailangan nyo pang salop sa balon. Yung balon namin doon, nasa more than 10, di pa yung tawag doon. So ilang metro na yata yun, malalim yun mga idol. So minsan yung timba na nilalagay doon ay bula, so masyadong mabigat. So ang hirap talaga ng buhay noon. So yun yung mga napag-uusapan namin ni ate habang ako ay nagpupunas dito sa motor. So na-share niya rin yung mga nakaraan niya, yung mga panahonan pa niya noon na wala pang masyadong cellphone. Kaya natatawa ako dyan kasi meron talagang mga ganyan na instances na hindi na natin pwedeng ibalik, pero pwede pa nating kuna ng mga idea para sa future naman na ating gagawin. So tulad noon, kung ano noon, so hindi nakaparehas siya ngayon, pero yung may mga lessons naman tayo na nakukuha mula doon na mga experience na nagawa natin. So balik tayo mga lods, dito pinupunasan ko, ganito ako talaga. Ayoko nang meron pang tubig na natitira kasi isa din yan sa nagiging sanhi na merong kalawang yung mga chassis natin. Kaya nga lods, masyado ako talagang higpit sa motor ko kasi nga kahit ganito lang yung motor ko, ayoko nang merong kalawang. Pero minsan mga lods, hindi talaga natin imbita or hindi talaga natin masasabi na 100% kasi yung motor steel yan so napapatungan talaga yan ng kalawang habang tumatagal. Kung sa inumin pa habang tumatagal, lalong sumasarap. Yung sa motor naman, habang tumatagal, lalong kinakalawang. Yan. Yun yung motor natin mga idol. So, dito, patapos na ako dyan. So, yung na lang yung pinupunasan ko dyan. Yung sa may swing arm. Binabalik-balikan ko yan para wala na talaga. Masiguro ko talaga na wala nang So, dito guys, pinapakita ko sa inyo yung motor. Yung isang motor ko, yan yung Barak 175. Naka-set up na po yan lods. Ang set up nyan is 73 yung piston, 70 yung stroke, at saka naka 34 yung valve, 29. So 29, 34 yung valve. So naka open pipe po yan. So yan po yung motor ko mga lods. Tingnan nyo ng mabuti. Salamat sa panunood.